Ay, magandang hapon no mga boss. Alas 5:15 dito sa Pilipinas, no? Ewan ko sa inyo sa ibang bansa, ano? Tibay ni Bato mga friend. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Tibay ni Bato. One day ago to eh. Is De La Rosa prepare for an ICC warrant. Bahala na. Tibay ni Bato. Pakinggan natin siya, ha? Noon pa. Noon pa. Kaya nga hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Deny sila ng deny, pero pangilalim, ginagawa nila yung kooperasyon. O, sinabi na ni Senator Armin, di ba? Saan hinaus yung mga taga-ICC? Doon sa, ano yan? Raffles, Baidas Hotel, Diamond Hotel, at whose expense? Ano yung natin kung at whose expense yun? Sino na-accommodate sa kanila? Diba, gobyerno rin natin. Sir, may information about your warrant. Wala ko informasyon. Bahala na. Kung mayroong warrant, sige. Tingnan natin. Sir, but how are you preparing? Ha? Dito sa Luzon, sir? Nakakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on? Oo, nagkakampanya ako. Hindi limited Ha? ang inyong... Walang limit. Kung saan may imbitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami kong tawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa imbitasyon nila. Pinuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata at parang nag-feeler na kayo sa mga abogado? Meron. May handa tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hinintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. But kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa As I've korte? said, hindi ko na-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung Kung yung warrant na yun galing sa ICC, to hell with them. Putang, tibay si Bato. Ayan, bigay tayo reaction dito kay Bato. Tuloy. warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court, o galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So, same yung stand nyo, sir? ha? Same lang yung stand nyo. If it's coming from This- ICC, wala. No. Hindi. Kung kami from ICC, hindi ko na-recognize yan. Okay. Oh. Alright. Sir, nasabi nyo ba? Sorry. Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRID? Wala nang wala pa. No plans of going sa Hague? Ha? No plans of going? Mag-try ako mag-apply ng Schengen visa. Yung i-issuehan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon, before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala kang budget. Baka i-detain ka na doon. Diretso na, sir. Sige lang, pag-detain nila ako doon. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para hindi na ako makilala doon. Ha? Anong pangalan ka? Kumpiyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na. Tibay ni Bato ng mga boss. Pupunta pa raw ng Dahig at dadalawin si Digong, ba? At saka yun nga, hindi raw niya to hell yung ICC na yan. Yung warrant of arrest na yan, hindi ko re-recognize yan. Teka, Bato. Yan din ang sabi nung amo mo eh. Oh, ba, mga friend. Ha? Mukhang mas matibay ang Bato kesa kay Digong, ganun ba yun? General Torre, narinig mo sabi ni Bato, ha? Wala namang ibang aaresto rito kay Bato Nato kundi si General Torre rin eh. Pero ang alam naman ni Bato, nandiyan na yung warrant of arrest, kaya nga hindi na siya pumunta ng Hong Kong, di ba? Oh, mukhang bulagaan ito, mga friend. Eat bulaga! Sabi, oh. Para makaranas si Bato kung paano arestuhin. Hindi pa yata nakaranas ng aresto eh. Sinasabi naman niya, mga boss, kung manggagaling daw sa local court yung arrest niya, re-recognize niya. Ano re-recognize mo ba to?
Makiusap ka nga Rod sa sa mga korte rito na issue ka ng warrant of arrest. Wala yatang nakasampa sa yung kaso eh. Ha? Doon sa imposible ka namang hindi talaga sasabit doon sa crimes against humanity ng amo mo dahil ikaw nga architect eh. Talagang ka eh. Si Sara lang ang medyo 50-50 pa din yan eh. Malamang sama rin siya dyan eh. Kasi matagal din siya naging mayor at ikaw din ang parang chief of police ng Davao nung panahon din ng mayor si Sara Duterte na wala rin nangyaring investigasyon tungkol sa mga patayan dyan na nangyari sa Davao na libo-libo rin ayon kay Las Cañas at Motabato. Ang bigat nung testigo eh. Las Cañas eh. Bakit hindi magiging mabigat yung Las Cañas? Tagabili lang ng maruya ni Las Cañas. Itong si Bongo. Di ba? Kaya lang General Torre, handa-handa ka. Malapit na kayo magkaroon ng encounter. Ito si Bato. Malamang nandyan na nga mga friend eh. Kasi di ba nakatakip lang yung meron ng warrant of arrest, tinakpan lang. Siyempre, alam nga naman ipakita yun. Gaya nga nasabi, magtatago na, di ba? Pero teka, mas maganda magtago rito sa Pilipinas yata kaysa sa ibang bansa, di ba? Nagtago tumakas si Go Waping, nahuli. Si Tebes, nahuli. Tumakas, di ba? Punta sa ibang bansa. Pero si Bantag, nandito lang yata, pero hindi nila mahuli-huli, no? Yung pumatay. Anyway, hindi ko sigurado yan. Si Bantag ang dyan. Paulit-ulit. Si Bantag, dessert lang ni Ka-Percy. Ang talagang main dish ni Ka-Percy, Duterte. Yan, mga friend. Pero ito Bato, sigurado ka ba dyan sinasabi mo? Baka mamaya pag I am Bato de la Rosa. I was born, I am how many years old? Baka ganun ka rin kay Digong pagdating mo doon sa dahig, pag tinanong, ni-recognize ka na kung ikaw baka ganun ka rin sa amo mo maamo ka rin sa tupa di ba? Pero tignan natin kung talagang Pero baka mahirapan si General Torre rito. Pero hindi siguro. Uutos mo lang naman di ba? O other way around mas magandang, pero hindi, General Torre yan. At saka, pag umaresto naman si General Torre, talagang makita mo naman na yung may proseso, may due process, hindi kagaya ng mga panahon ni Digong. Mayor Espinosa, nakakulong na, hinairan ng, mantaki mo, nakakulong, hainan mo na search warrant, puta, yan. Puta, tapos ang laban, puta, talagang yun, ibang, pinakagrabe sa lahat ng buong siguro, yun ang pinakagrabing naghain ng search warrant sa loob ng kulungan putik yan halos linggo-linggo yata, araw-araw ini-inspeksyon yung mga kulungan na yan kung may mga tawag dito, kontrabando dyan. Di ba, ginagalugad dyan. At gabi, nung isinerch yung search warrant ni Mayor Espinosa, ganun din. Kaya sila Baste, takot na takot Dahil baka bigla silang, pwede na bigyan ng search warrant. Yung kanilang mga bahay dyan sa Davao, pwede na yan sa totoo lang. Kasi, dapat yan, mga friend pasuko na yung yung mga armas nila. Kagaya si Duterte, may 300 yata armas niyan. Dapat, diba? Kumpiskahin na yan. Kasi po siya, bago bumaba si Duterte, nakapagpalisensya pa siya ng napakaraming baril. Niya kasagot niya, collection item daw. Collection item. May 300 piraso yata ng mga high power pa Di ba? General Torre, General Marbil, di ba? Pang na yun 300, pang na yun meron ka ng private army nun pag meron kang ganun kababagsik na baril, di ba? Kay Pulong, kay pa lang yan, kay Digong, paano pa yung kay Pulong, paano pa yung kay Baste? Siyempre, may mga armas din yan, di ba mga friend? Kaya medyo malambot pa rin no? Pero anyway, tingnan natin
Meron palang kahilingan to si Digong, oh. Ha? Sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Ito ay nangyayari sa Dahig, oh. Inaayos na ng International Criminal Court kung paano makakalahok ang war on drugs victims sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ay para marinig sa korte ang pinagdaanan ng mga naapektuhan ng drug war. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa The Netherlands, si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? 3 hours ago lang ito. Yes, Cheryl, sinimulan na nga ng ICC ang proposed application process. Yan ay para sa mga biktima umano ng madugong war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang ang kanyang mga taga-suporta patuloy pa rin umaasang makakalaya sa pagkakadetain ang dating Pangulo. Tapos na ang karawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero ang kanyang supporters may pa-birthday greeting cards pang pahabol para sa kanya. Umaasa silang may papaabot ito kay Digong para malaman itong araw-araw pa rin sila naghihintay sa labas ng ICC Detention Center sa pag-asa makakalaya siya. Ano na yun, no? Ito mga friend, pag nagkatotoy sinasabi doon si Koopman, na makakalaya ito, yung interim release na sinasabi, baka mawala na ang bilib ng taong bayan sa ICC. Oh. Kaya siya kaagad o pabalik sa Pilipinas. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Inilabas naman ng ICC ang proposed application process para sa mga biktimang nais makilahok sa kaso ni Duterte. Yan ay para mahikayat ang mga biktima na makipagtulungan. Victims are participants to this case. They are not parties to the case. Meaning they cannot bring charges, they cannot bring evidence against someone. They are there to present their own views, their own observations, to tell the judges their own stories so that the victim's voice is heard inside the courtroom. Ayon sa ICC, kailangan maisaayos ang paglahok ng mga biktima dahil sa salang pamangay ito sa verification. Dito aalamin kung sa paanong paraan sila napahamak dahil sa krimeng nagawa o mano ni Duterte o yung kasong crimes against humanity na kinahaharap ng dating Pangulo. That's why they need to make an application. They need to explain what kind of harm they have suffered, what is the relationship between this harm and the incidents that are being prosecuted before the judges. Not all victims are witnesses. Not all witnesses are victims. In reality, only a very limited number of victims may be called to testify. Ang supporters naman ni dating Pangulong Duterte na inaresto sa Qatar, binigyan ng provisional release o pansamantalang kalayaan. Pinalaya ang 12 lalaki at 5 babae dahil wala pa namang kasong naisasampa laban sa kanila, kaya nagpapasalamat ang gobyerno ng Pilipinas sa Qatar. They have their liberty. Pending investigation, they're able to all go home to their respective homes in Qatar, in Doha, and able to spend time for themselves and their loved ones. But at the same time, since they are still subject to investigation, patuloy yung pinag-utos ng ating Pangulo na legal assistance. Pero dahil provisional release pa lamang ito, hindi sila makakabalik sa Pilipinas habang hindi pa tapos dinggin ang kaso. Patay. Ang alleged dahilan ng kanilang pagka-aresto ay yung matter on illegal assembly or gathering without a permit. And gatherings that potentially disturb public security. Ito yung mga allegation, okay? Kaya ang legal defense natin will be there ready to defend our 17 from these allegations as directed by the President. So, ang penalties nitong illegal assembly is 6 months up to 3 years imprisonment and potential fine of 10,000 Qatari riyals to 50,000 Qatari riyals. Subject, of course, to the recommendation.
Cheryl, madagdag ko lang dyan sa update patungkol nga sa mga kababayan natin sa Qatar na naaresto. I-check din daw yung medical conditions ng mga pinalayang Pinoy. Kaya paalala lamang ng DNW sa ating mga kababayan sa ibang bansa, siguruhin o tiyakin na sumunod lamang sa mga polisiya at regulasyon sa bansang kinaroroonan nila. Habang mabalik lang ako dito sa The Hague, sinabi rin ng ICC spokesperson na hindi rin itong unang beses na nagbibigay sila ng mga warrant o arrest warrant sa mga bansang hindi naman nila miyembro. Pero ito raw unang beses na may naaresto at dinala rito mismo sa The Hague na galing sa bansa na hindi na nila miyembro. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Delikado pa pala ho yung mga tangaro sa Qatar, ano? At yun nga, may kaso. At yun nga, pwede sila makulong ng 6 months to 3 years. Tapos putik eh. Eh karamihan ho sa ganyan, eh yun ho, paano mo ididepensa yung mga tanga na yun doon? Ha? Eh kumbaga sa ano yun eh, caught in the act yun eh. Oh. Illegal gathering, walang permiso. Parang nagrally ka ng without permit, putik yan. Ginawa nila Pilipinas yung Qatar. Labo yun sila makalusot doon. Tansya ko lang ha, malabo hong makalusot. Eh, ano lang ng gobyerno ni Marcos, kasalanan naman nila yun, hindi ba? Gaya sabi ko, itulungan na lang dito yung mga ano nun, yung mga pamilya nun na maghihirap ng dahil sa katangahan nung kanilang mga magulang o anak dun, di ba, mga friend? Ano lang yun. Babalik tayo kay Bato, General Torre. Ganda-handa ka dyan. Kakasa si Bato. Sa klase ng pananalita ni Bato, kakasayan, di ba? Kakasa si Bato. Masik si Bato, mahirapan lumusot to, putik. Eh, hindi naman makakasa isa katuparan ni Digong yung mga pinagpapapatay na yan kung hindi dahil kay Bato eh. Ba? Siya ang PMP chief. O, di ba? O. Kaya talagang delikado. Pero kung si Bato eh, nako, dapat Bato, nako, magtago-tago ka na. Imposibleng lumusot to, mga friend. Talaga sabit na sabit to eh. Oh, siyam yan eh, siyam eh. Pero siya ang pinaka talagang dikit na dikit eh. Oh, tsaka yung magpipilo ka, Bato, naku, malabo yan, Bato. Kaya magandang gawin mo, Bato, pilo ka. Magpapayat ka kaya, Bato? Oh, yun. Kaysa magpilo ka, mas maganda kung magpapapayat ka, mag-reduce ka. Yun, baka mas hindi ka makilala, di ba? Kaya ano ka, di naman pwedeng, bakit pwede? Hindi ka naman pwedeng mag-disguise na si Santa Claus. Pwede rin ha, di ba? Bagay yata sa'yo, si Santa Claus. Ha? Magkulam na tayo mga friend. Nakatawa tong Bato na to, baka mamaya. Yan tapang mo na, to hell, the ICC ha. O, tingnan natin ha, tingnan natin Bato. Mamaya eh. Ako si Bato de la Rosa. Batay ka. Reyna ng mga bangaw, sabi ni Joe Quiano. Ito. Napoleon John Dionson. Kita mo bangaw sa ilong. Ano yata itong animal na ito? Pag dito. Troll. Tanga-tanga. Ramon Ponce de Leon, shout out. Kasuhan daw si General Torre at ipakulong. Nga eh, tingnan natin kung sino makukulong, di ba? Libra Girl, shout out. Ang kulit ng bonggago na ito. Marunong pa na sa mga eksperto sa batas. Puntahan mo na lang si amo mo sa Netherlands. Samahan mo sa kulungan. Magsama kayo ni Don. Kayo doon, 30 years. Kalat ni Baya, shout out. Libra Girl. Kagalang-galang ba ang nagpapapatay ng tao na parang hayop? Huwag kang magmalinis, bonggago. Alam mo lahat ang pinaggagawa ng puon mo. Totoo. Siya nga may hawak daw ng ano eh. Kumbaga sa ano eh. Siya ang may hawak ng pang-premyo eh, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Sa nasabi ko na, basta pogi, ID, may iwasang ginagabi. Ganun pa man, tuloy lang ang palo.
Kasani, sabi niya. God bless your family. God bless Karatni. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po. Karox, sorry po sa at iniskip ko yung video nyo na nagsasalita si Bonggago. Ganun at ganun pa din ang agrumento ng mga leadership. Wala silang maisip na bago. At pwede talagang ilaban ng diskusyon. Pati yan si Babalina nakikisawsaw pa din. Mabuti at pinagbawalan ng Malacanang na umaten ang sa hearing yung mga resource person ng gobyerno. Totoo. Wala Ang ano lang nila dyan gusto lang nilang pahiyain yung resource person o whatsoever Wala naman talagang ano yung naisip nito si Baba, si Amy na hearing na yan. Tapos na! Titigas naman ang ulo yung sinabi na nga ni Remulla, done deal na. Ano pa ang inangak nyo? Anong gusto nyo mangyari riyan? Di ba? David Alin Mendoza, pahiyain yung kapatid mo, Amy. Karox, mali pa din yung agrumento ni Bonggago. Porky ba matanda na, di na pwedeng hulihin at ikulong. Yun nga. Kung ganun pala, pwede nang pumatay ang mga 80 anyos na Pilipino kasi matanda na at mahina na. Ugok, nasaan yung lohika mo dun? Lalo ka lang nagmumukhang mongoloid niyan, Bongo. Meron ho ako nakita, Dali. Bukas na po, bukas. Mahaba ho ito Manliligaw doon sa anak niya. 36 years old na. Pumasok ko doon sa bahay nila. Ngayon, pinasok yung kwarto ng anak nung nandoon ho natutulog yung lolo. Yung lolo yata o tatay nung babae. Ang edad ho, 86 years old. Ngayon, binaril yung pumasok doon sa kwarto. Napagkamalan daw magnanakaw. 86 years old na matanda. Doon, kinulong. Bukas sa tignan, papakita ko sa inyo. Si Duterte, sinausap ko ng ang Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon. Kung alam mo sa kanyang Pilipinas, talagang mga naghahalusinate itong mga to, mga Duterte, mga friend, di ba? Parang mga nananaginip ng gising, no? Ang kala mo talaga, napakatibay niya. Tignan niyo muna yung survey. Maraming Pilipino ang talagang gustong managot ka sa mga kahayupang ginawa mo, di ba? Federico Mandak, shout out. Karox, wag na tayong paapekto sa mga ngak-ngak na yung taong yan. Importante, nakakulong na si Digong. Yun nga, matagal-tagal din tayong naghihintay. Akala natin wala nang mangyayari. Pero bigla na lang tayong sinurpresa ni Lord. At ayon nga, hindi niya pinabayaan si General Torre. At pinalipad si Digong sa dahig. Di ba? Oo, dito kay Bato, mga friend. Wala kasing nagsasampa ng kaso kay Bato ng crimes against humanity, walang nagsasampa sa'yo, Bato paano kang bibigyan ng arrest warrant dito sa Pilipinas? Walang nagsampa sa'yo ng kaso. Doon ka talaga sinampahan Kaya doon ka talaga mananagot. Yung inaasahan mong aarestuin ka rito, wala. Nakatakbo ka pa nga senador, nanalo ka pa, di ba? At ngayon nagsisik ka pa ng re-election, di ba? Mundo Cheng, pre, nag-uumpisa na ang karma dahil iyan lang ang mga katapat na mga hinayupak na walang hiya sa bayan. Unang nakarma, itong best actress, ang unang umupo sa pangbansang upuan ng wheelchair na si Gloria Arroyo dahil ang asawa niyang si Mike ay ooperahan na naman sa puso the second time. Siya ang nagbenta ng mga lumang helicopter na pinalabas ng mga bago. At ang anak naman niyang si Mikey na congressman ay may cancer. Totoo nga ang karma. Mag-ingat na ang mga susunod. Totoo yan, friend. Mundo. Primo, Bonggonggong, kung ba nasa pwesto ka, papatayin mo na rin ang kahihiyan mo para paniwalaan ka sa walang kakwentang alibay mo. Kaya nga, tanga nga yan Tanga-tanga rin. Mundo Cheng,
Pre, huwag kang mag-alala, malapit ng makarma ang mga walang hiya na bayan sa bayan, kasama na riyan pati hipag mo. Meron na nga ano pre eh. May ganun no, parang Parkinson disease pero matibay yung demonyong pumasok sa katawan nito. Totoo lang. Mamaya, before ano, may bablog ako dyan sa gaga na yan. Oh. Tanga-tanga eh. Nagtali-talinuhan na masyado. Mundo. Basta talaga DDS, grabe ang kabubuhan. Ito, Ronaldo Ignacio. Nakakaalala kayo ng human rights at due process. Nung panahon nyo, di ba tumba dito, tumba dun, kaya kung magbitay, dapat bitay ihatol sa amo mong sinto-sinto. Pero at least kahit ganun, may due process pa rin siya. Di tulad ng mga pinatay nila sa EGK na walang due process. Bongoloid ka talaga. Kaya parang tanga lang eh, no? Mundo Martinez, oh. Wag nang iboto itong walang kwentang bongo na to. Gising na Pilipinas. Number 1 nga sa survey. Puta yun. Mundo Cheng, oh. Ang ahas kahit ilang beses na magpalit ng balat ay ahas pa rin yan. Ang mga Duterte family, pati ng mga tuta ng mga Duterte ay nag-umpisa na ang karma sa pamilya ni Aling Maliit pero malaki ang utak sa pagnanakaw. Di ba Hello Garci? Ayun. Namatay na rin, di ba? Namatay na rin ba si Hello Garci? Mundo Cheng ulit, oh. Ang mga survey at Comelec ay magkasabwat para hindi halatang mataas ang rating kaya siya ang dapat manalo maski bulok sa taong bayan. Kaya wag nang maniwala sa survey na fake at kay Garcia. Pag narinig ko, pag tinatanong si Garcia, puta, kala mo talaga. Ay, naku. Ronaldo ulit, oh. Magnanakaw din yung name Al na Erich Sylvester Tulfo na yan. Suga pa yan sa pera, dapat itapon yan sa West Philippine Sea. Di naman ata yung Pinoy, pero ba't ang lakas magnakaw sa pera ng taong bayan? Dapat siguro ibuka bibig niyan at subuan ng 60 million yung bunganga niyan. Mait ulo ni Ronaldo. Mundo Cheng, oh. Hanelet, ipagdasal mong mabuti si Digong. Lumuhod ka na ng taimtim sa harap ni Ipe. Patay tayo dyan. Erlinda Aquino, kuya, wag mo nang ipadinig yung mga hearing na walang kakwenta-kwenta. Mga rason, totoo yan. Lalo naman yung si Baba, putik ko. Kala mo talaga, napakaano eh. Kaya nga sabi ni Atty. Cliff, umimbeta ka kasi dyan ng mga talagang eksperto rin para parehas. Mga iniimbita mo, puro mga digong eh. Oh, diba? Ricardo Ocampo, Bongo, di mi malungkot, masaya, hindi kami malungkot. Masaya kami dahil nahuli yung boss ninyo para panagutin. Kahit kailan, wala kayong nagawa. Ikaw, ang senador ni Digong nyo, hindi ng Pilipinas. Dapat di na kayo mananalo sa mga didishit. Yung tama, pilit ninyong minamali. Gusto nyo kayo ang tama. Inchik ka nga, Karox. Di na dapat ini-interview yung mga yan. Ewan ko nga ba sa mga social media, in-interview to. Primo, mga tao, mga tao ba yung nambastos kay Atty. Lenny? Mga mukhang bakulaw at ugaling diablo, dapat ilibing kayo ng patiwarik. Totoo. Kapal ng mukha. Tapos pinuntahan pa si Lenny Robredo ron sa Naga at pinapasok naman. Mabait si BP Lenny. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Kaya naman di sumipot ang mga pinatawag dyan sa hearing ni Amy. Nasagot na nila lahat ang mga tinatanong dyan. Mga epal lang ang mga yan. Lalo na ito si Amy, Bongo Bato. Hay, sabi nila wala daw due process si Digong nila. Kasi abo nga nila. Kakagigil ang mga ito. Bali ang gusto nila, bigyan daw ng karapatan. Bakit? Yung pinapatay ng mga ito, may due process ba? Di ba patay lang ng patay gusto nyo? Ilang libo yung mga senador? Ilang libo yung mga senador? Tapos yung puunin nyo, nag-iisa lang na halimaw yan. Tayo dyan. Noel Matela, shout out.
Dahil sa hearing ni Amy, nagkaisa si BBM at si BP Sara na ilaglag na ang kandidatura ni Amy. Uniteam ulit si PBBM at Inday Sara sa pagbasura kay Amy. Oh. Perle Pulido, good evening. Sa totoo lang, record holder yung Senate hearing kanina kasi ang daming langaw nakapasok sa Senado. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Tama lang yan. Langawin sila. Panay human rights ni Katay Digong ang sinasabi ng mga PI na yan. Samantalang ng panay ang patayan ng EJK na yan, si Babalina tahimik. Mga ipokrito. Totoo, Jab Alvaro. Ben Ribusi, shout out. Kunwari lang yan. Paawa effect. Totoo. Kalat ni Bayaw. Ay, Raul Villanada pala. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you. God bless. Raul. Merlinda Estrella, shout out. Sa totoo lang po, ayaw ko na talagang pinapanood at pinakikinggan niya mga yan. Kabanas lang. Raul ulit, oh. Wag na ikaw masyado drama, bonggok. Ikaw saping ng bayan, hindi senador ng Digonyo. Ha? Totoo. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Huwag na natin pansinin ang mga yan. Nakakasuya na sila, lalo na to si Amy Lacson, Esther Marcos. Ang na-name mo pa, ang nang-name mo po kay Bong malakupit bago yan, ha. Ang malakupit, di ba? Hindi naman sa kanya yun, malakupit na yun eh. Malasakit. Raul Villanado. Sabi nga ni Digong, yung amo niya, huwag kayo maniwala dyan na bibigay pera. Ninakaw nila yan, di ba? Dami ikaw drama dahil sa'yo sunod na at si Bato. Totoo yan, ha. Raul ulit, binobobo nyo mga Pilipino. Nabobo na nga, lalo na sa pagboto. Totoo. Raul ulit, walang puntong argumento si Bonggok. Bangkarote. Dati nyo na ng naratibo yan. Totoo nga. Puri na mag-awa naman si Tatay Digong. Wala na siyang lakas. Wala siyang magpapainom ng gamot. Puta, ano ba yan? Chupisa ulit, kayo lang ang nangungulila. Kami natutuwa. Kasi sa wakas, pagbabayaran na rin niya ang mga kasalanan ninyo. Sana isunod na kayo ng ICC. Bongo. Oy, Bongo. Asikasuhin mo yung kampanya ninyo. Tingnan mo ang kampanya ni Mr. Depektibo. Nilangaw. Tumigil ka na. Sa kakadada mo dyan. Tulungan mo na lang yung Father Balweg. Kawawa naman ang kampanya niya. Totoo. Kaya galingan si Balweg, di ba? Bentore, shout out. Kayo ang mga DDS ang nanggugulo sa bansa ngayon. Totoo. Jupista ulit, ganun pala, kuya. Hindi adik, puro tato. Ang adik ay walang tato. Baligtad na talaga ang panahon. Totoo. Tsura lang mukha ni Basti. Ted ulit, adik pa rin siya sa tato. Kaya maraming tato. Diba? Sakit kaya yan. Sa akin, hindi pwede yan. Puro lalaki yan ako, pero ayoko yan. Nalalayasin ko sila. Ako nga, walang tato eh. Sila tatato. Maloko, shout out. Walang kadala-dala ang mga Pinoy. Nabudol na ni Digong. Ngayon, magpapabudol na naman kay Bunggago. Wake up! Apolinar Tolentino, relax lang, Karox. Gigil na gigil ka sa sinasabi ni Bongo. Harang tanga lang eh, no? Bentores, Sa klase ng mga senador na yan, ay siguradong mapapabalik si Digong sa Pilipinas. Mga tanga talaga. Mahirapan na yan, friend. Bubuno na yan doon. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, dapat nating isipin kung ano ang katayuan ng ating pamumuhay ngayon. Kung gusto nating magbago, umangat at katahimikan, iboto natin yung mga bagong kandidato, yung makatutulong sa ating pamumuhay, hindi yung kandidato na paulit-ulit na sa pwesto
at pangako, pero pansariling interes, pagpapayaman ang ginagawa at hindi para sa bayan. Samantalang naghihirap luhaan ang taong bayan na kinukunan ng buwis. Nasa ating taong bayan ang susi sa pagbabago. Gising na. God bless po. Naku. Ang problema nga, pagdating na ng eleksyon, andyan na eh. Putya, 500 na. Tsaka yun nga yung mga dynastiya. Kayang-kaya nilang diktahan ang kanilang nasasakupan. O, diba? Lisa Cruz, oh. Huwag nyo nang iboto yan. Gising mga kababayan. Nakita nyo na kung anong pinaggagawa niya. O, diba? Librado Ludovico. Not interested, Karox. Sayang lang oras dyan. Blessed morning, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta. Kada, God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw rin, Librado, ha. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Jan Dimango, shout out, ha. Lisa Cruz ulit. Hoy, Tulpo. Kakarmahin ka rin. May katapusan din ang lahat. Lisa Cruz ulit, oh. Paano kakarmahin? Sanay magdidikit sa nakaupo. Ha? Ewan. Kahit kailan, di kami pabubudol sa mga animal na yan. Kaso nga, mga bulag. Gonzalo. O Perez Jr. Pupunta ba yan? Pupunta ba dyan yung langaw? Mga bangaw ang mga senador na yan. Patay tayo dyan. Travis Herrera, shout out. Good evening, sir. Huwag po pa stress, chill lang po. Ayun. Sakit ng ulo. Ruben Lantin, shout out. Mga berdugo, sumisigaw ng due process. Yun nga, mga tanga. Due process, tanga. Ben Torres, oh. Yan ang sinagor na walang alam. Sayang ang pera ng bayan sa mga yan. Totoo yan, Ben Torres, oo. Basta, General Torre, kakasayan, ha? Huwag kang kakasad. Bato. Baka magkaroon ka ng taste of your own medicine. Ha? Nanlaban. Pwede kang baril ni General Torre sa ulo. Nanlaban eh. Di ba? Basag ang bungo mo. O, das kang bata ka. Ang importante, nakakulong na ang halimaw, sabi ni Ben Torres. Shirley J. Sir. Ang masasabi ko lang, sa tatlo na yan, mga senador ni Digong, sila ang mga bangag. Nalimutan na ba nila yung mga ginawa nila sa fake war o drugs na yan? Bakit binigyan ba nila ng due process ang mga biktima nila? Aba, ang kapal talaga ng mga mukha ng Bongo na yan. Oy, Bongo, alam mo kung anong pinagagawa ng puon mo? Nalimutan mo na ba? Natagabili ka lang ng maruya ni Las Cañas? O yun, huwag kami, hoy. Kapal ng mukha nyo. Kala ko ba wala kayong time para sa pag-usapan ng impeach ni Sara Piatos? Inignore nyo lang, ha. Palibasa, anak ng puon ninyo. Ay, naku, Karox. Nadadagdagan na naman ang guhit ng kulubot ng aking noo. Kapal ng mukha, no, Shirley? Ramon Valencia, bossing, wala namang bilang yan. At hindi ko yan tinatawag ng senador. Maski yan si Hinayupak na yan. Na si Tolpak. Yabang lang ang mga yan. Kinakaya-kaya lang ano-anong mga pinagsasabi kay BP Lenny para sumikat lang sila. Makikita ni Digong. Akin to. Pera. Berhilio Manzano, shout out. Tama po kayo. Senador ni Bongo, mga yan. Nasagot na lahat. Mga katanungan nyo. Buti nga sila aatin sa Senado samantalang kayo. Ayaw ninyong umatin sa Quadcom. Natatakot kayo sa Quadcom. Totoo yan, Berhilio. Sammy AJ, shout out. Karox, ako hindi ako maka Duterte. Pack shit. Patay. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend, ha. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out, ha. Teka lang po, Xerox. Batas ba daw po ang sinisigaw ng pangkat kawayan
ng mga bugok na inutil. Ay, grabe naman talaga. Ano po? Makagibang sakit ng dibdib, mga pisting yawa. Kala mo talaga they own the earth. Kakapal ng apog. Eh di ba sa hearing sa Quadcom, di din umaatin si Bato Balani? Bakit dyan? Bakit di yan ang bigyan mo ng sumpwena? Aber, bonggo. Gago. Aba nagpapakadakila ka, no? Dakilang tanga lang. Oy, mahabagin langit naman. Oy, Kurimaw, manong ikaw nga umayos-ayos na visit ka. Ha? Pinakukulo mo talaga ang kolesterol ng mantika ko sa utak. Baka di ako talaga makapagpigil. Batuhin kita ng mainit-init na rayuma. Makita mo, hinahanap mo na yawa ka. At sa ating naman pong mga kapatid, naboboto po sa Mayo 25. Mayo 25 ba? Hindi ba 12? Maka Diyos at mga tao po dapat ang maging desisyon po natin sa ating pong pagboto. Dahil kapag tayo po natangay na naman sa mga pakulong magic, sumpang malupit na naman po ang ating pong lalakbayin sa mga taon na ang iupo ninyo di naman po mga inutil na pasaway. Madala na po sana tayo at tignan ninyo po sana kung ano ang dinadanas natin ngayon dahil puro po sila mga walang silbi. Totoo, titil. Para nyo na pong awa sa ating pong bayan, mga kabataan po natin ng napiperwisyo. At mas nakakaawa, huwag po tayong maging pusong mamun sa mga paawa at drama at kalasingan ng konting barya. Ang kapalit po, kasumpa-sumpang pagdurusa. Mga inutil at bugok, huwag nyo na pong mapalista. Epektibo o tulpo, brothers pa. Boom, tarat-tarat, super walang kwenta, Lito Lapid at iba pang mga katropa na puro sikat lang na artista. Bayan ko, kumaawa ka. Katangan ay sobra na. Di masukat yaman nila. Laging paldo ang bulsa kay sa sarap ng buhay. Ikaw, ako, laging nga ayuda lang umaasa. Dapat lang tigilan na kandidatong walang kwenta. Itapon ninyo na sa basura. Pag sila po'y nanalo pa sa buhay mo, bahala ka. Buti nga ikaw, Tia Deli, kayo nandiyan kayo. Paano yung mga nandito? Putik yan. Ramon Valencia, oh. Bossing, bakit ngayon hindi niya batikusin yung bet ka ni Gong D na namukpok na CP? Si Chong Kitty na drugs din si Sara Lustay sa impeachment. Yung mga nakatanggap ng funds sa DepEd at yung mga nakakapagtaka na mga pangalan na lumabas, bakit tahimik ang tulpo? Feeling ko mga digong nyo ang mga yan. Sinabi mo para mo, hindi na kailangan tanong yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mga yan ako. Ramon ulit, kumusta na lang sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless, Ramon. Florentino Lagasca, shout out. 8 billion plus 45 billion from DBM funds. Magkano kaya naisubi nila Duterte dito? May kaso na sana yung kung pumirma lang mga senador. Takot sila. Mga senador nga ni Digong yung mga yan. Esma Kiseo. Hello po, Sir Rox. No vote for Tulpos, Alyansang Bagoong. Mga didishit din mga yan. Nananahimik lang mga yan dahil eleksyon. No to Bongo, Bato, Cayetano, Caldero, Tolentino, Lapid, Revilla at iba pa. Parehas tayo, Esma Kiseo. Sayang tinta. Don Juan, shout out. Parang awa mo na, Amy. Do dirty Lacson. Tumigil ka na sa kakaepal mo. Wala ka ng kredibilidad sa paggagawa mong hearing na panlilin lang at panloloko. Paayos mo na lang baba mo. Hirap na ayusin yan. Baga sa puno, yan eh. Ang daming tao, no?
Puro kampo ni Digong ang nandyan. Totoo. Jerry De La Rosa, shout out. Humanda kayong dalawa, Bato at Bongo. Priscilla Leong, shout out. Waste of money and time. Sinabi mo pa. Lorna Bele, shout out. Ano ba yung mga Duterte-ning cohorts, paulit-ulit, mga sinasabi nilang walang due process. Pag-aresto sa amon lang si Duterte-ning. Hanggang mahatulan ba si Duterte-ning, yan ang narrative nila. Kasawa, nakatangahan nila. Si Rox, talagang wala eh. Stage 4 nga yung katangahan ang gagawin. Pero English speaking ha. Lou Lozano, shoutout. Si Babalina, namamangka sa dalawang ilog Pasig ng walang sagwan. Totoo. Susan de la Cruz, Karox, kakapagod na yung mga walang sense na yan. God bless you po. At sa mga kawalers. God bless, Susan de la Cruz. Wonder Mike, shoutout. Hayaan mo na lang sila, boss. Wala akong nakikita langaw. Malabo mata mo. Yun lago, no? Good day, man, Roque. Nasabik naman ako. At makakapanood naman ako ng Senate hearing. Akala ko exciting, yung pala boring. Sinayang na naman ang pera ng bayan para sa sariling interes. Mukhang ginagawa lang nila ang hearing as campaign material. Libre na may media exposure pa. Saan ka pa? Sa hearing na diba Manong Rock. Tinabi mo pa. Ang problema, kung kala nila sumisikat sila sa ginagawa nila Babalina, wala. Lalo siyang lulubog. June Lagon ulit, Nakakausap ko po ang mga nakampanya para sa Solid North Party List. Lalo na yung mga singer nila. Nakasama ko sa Ilocos at Baguio noon. Di na daw po nila binabanggit ang pangalan ni Aimee sa kampanya nila. Kaya porsigido siyang makakuha ng boto mula kay Mr. DDS. Mula sa mga DDS. Sa bagay, wala siyang dugong Ilocano. Wala pang dugong Ilocano yan. Yeng Kiambao, shout out. OMG, Bongo, harmless. Masakit daw. Mawalay sa sariling bayan. Paano yung habang buhay nawalay sa pamilya dahil sa EGK? Kaya nga Yeng Eto, gago talaga to. Si Bong gago na to. Wala utak. Paid and trust, shout out. Si Rox, bakit ganyan ang utak ng mga DD shame? Parang mga hypnotize ang pamilyang parang na-hypnotize ng pamilyang demonyo. Nakakatakot ang mga ganyang mga tao. Totoo yan, paid and trust. Paid and trust ulit, Basos siyang Erwin. Katulad din ng Devil Dudes. Please, huwag niyong iboto. Iboto yan. 0 vote sa mga tulpo. 3JCO po. Si Rox, ano bang pinaglalaban ni Aimee? Tungkol ba talaga sa politics o sa personal? Bindeta siyang, o may personal bindeta siyang ginagawa? Mismo. Parang wala naman siyang paki kung nalaglag na siya sa survey at itakwil na siya ng mga DDS at loyalista. Baka personal talaga ito. Yun ang pakiwari ko Parehas tayo. Alam ko na yan. 3JC ulit Ano kaya nasa utak ng mga Pilipino at number 1 sa survey itong si Bongo na ito? Kaya nakakaganyan ng Pilipinas dahil sa mga botante na bumoboto na naman kay Bongo dahil sa malasakit, ek-ek niya talaga ng bulag ang mga tao dyan. Dahil hindi nila nakikita na pera din nila ang ginagamit ni Bongo para sa malasakit, ek-ek na yan. Baka kumikita pa yan Si Bongo po ay isa mga kurap din. Di ba sa pamilya niya binigay ni Digong yung mga project na hindi naman expert sa kanyang pamilya ni Bongo para sa project na yan. Totoo. Cohorts nga dinimanda nga ni Trillanes. Yung dalawa na yan, si Bonggago at saka ito si Digong. Pero ewan ko ba, wala. Yung Department of Justice mukhang matagal, Kung sinampahan nila ng pinaaresto na nila dito si Digong, hindi na sana nakalapong, ba? Kasi matibay naman yung sinampan ni Trillanes plunder, graft and corruption,
Wala, hindi inintindi ng Department of Justice eh. Tawa-tawa si 3J Show. Si Bato, may karapatan ba siyang mag-criticize sa mga hindi na dumalo sa hearing? Di ba siya itong senador na ayaw dumalo sa Quadcom? Takot na takot, tatago sa saya ni Cheese. Ambot imo Bato. 3J Show pa ito. Kaya na nating mga ngaw-ngaw niyang bonggo na yan. Hindi kasi nila lubos maisip na naisahan sila ni BBM. Hindi sila makapaniwala hanggang sa ngayon nasa biyahe na ibiyahe na sa ICC ang kanilang puon. Aba, mahirap talaga tanggapin yun kasi wala sa higinagap nila na maaresto ang tatay nila. O, di ba? Hintayin mo yung pag-aresto kay diyan kay Bato, ha? PJ Show ulit, matanda na raw si Tatay Digong. Matanda na pala bakit biyahe pa ng biyahe sa Hong Kong? Ayan, naisahan tuloy siya. O bakit yung matandang lalaki na nagnakaw ng mangga nakakulong? O bakit di nyo pinakawalan? Oy, Bongo, gas-gas na yung alibay nyong matanda na si Digong. Kung matanda na pala siya, bakit tumatakbo pa siya mayor ng Davao? O yun nga, tatanga-tanga talaga si Bonggugong na to. Bonggunggong. Bakit di nyo payuhan na mag-retire na at mag-enjoy na lang sa buhay? Matandang matanda kayo dyan kasi nakakulong sa maraming lugar. O, di ba? 3J Show ulit to. Alam mo, Sir Rox, talagang pinakakalat nila yan keso kinidnap si Digong para mayroon silang agreement, pero ang mga matalino at kahit hindi gaanong matalino pero may sentido komon, alam na may arrest warrant at binasahan ng Miranda rights. Kapag binasahan ka na ng Miranda rights, meaning may arrest warrant ka. Pero sige, playing dumb sila at ituloy ang agreemento nilang kinidnap kuno. Di ba sinopla ni Attorney Madelia? Di ba sinopla nga si Attorney Madelia ng ICC? Wala raw silang paki kung paano nakarating sa ICC si Digong. O, di ba? Tama eh. Tingnan natin. General Torre, galingan mo basa ng Miranda rights niya kay Bato. DJ Show Pilot. No, Sir Rox. Yung mga tulpo na yan, bastos, walang ya, makakapal ang face. Nagsalita ng walang modo na American citizen at tumatakbo pang senador. Nakakasulasok ang mga pagmumukha ng mga tulpo na yan. Pasalamat sila kay Atty. Lenny hindi bumababa sa level nila dahil si Atty. Lenny, isang disenteng babae, di tulad ng mga tulpo. Ako, talagang hindi ko pagsasayangan ng tinta yan. Danilo de los Santos, My Senator 2025, Kiko, Bam, Heidi, Luke, Castro, Brosas, Di Angelo, Kirubin, Avalos. Pares tayo. Rolando Edralin, shout out. Mga katwiran nila, lalo na yung si Bongo, Bato, Cayetano, 10K, si Cayetano 10K at Amy Gaga, katwiran nila, tawag dyan, katwiran ng mga walang katwiran, puro kabubuhan. Bakit nagsisenador mga ito? Itong klaseng mga demonyong tao na to. Mainit ang ulo ni Rolando Edralin. Louis Suwan. Nag-conduct sila nung tao dinakip ay buhay pa, pero saan yung hearing na yan nung hundreds of thousands na pinapatay? Yun nga. Tedo, malapit tayo magsang oras mga friend. Hingi daw ng tulong si Bato kay Trump para huwag siyang hulihin ng ICC. Naku Bato, huwag mong gawin yan kung ayaw mong batukan ka ni Trump. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Meron tayong speech na inuulit-ulit natin pakinggan kasi nanggagaling sa puso. Pero ito si Bongo, start pa lang, nakakawalang gana kaagad. Kasi halatang pilit ang drama, naway hindi na talaga sila makaupo muli. Kasi hindi sa bayan ang pusong paglilingkod nila kundi kay Duterte. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilu. Willie Escuadro, shout out. Both Franz Castro, Bam Aquino,
Mendoza Espiritu Brosas de Guzman Kirubin for Senator. J-Rock, shout out. Hello po, Tay Roque. Amy made the wrong choice to be part of Duterte so she can sabotage BBM administration. Siya rin ang nagmukhang idiotic. Totoo yan, J-Rock, ha? Mission accomplished, mga friend. God bless po. Malapit na mahal na araw, mga boss, no? Ay, nako, mabawas-bawasan naman sana mga demonyo nagkalat dito sa lupa. Pero parami ho sila ng parami, no? Pag may namatay na, yan ang problema eh. Pag namatay ang isang kampo ni Satanas, nandito yung kaluluwa. Pag yun namang maka-Diyos, aakit sa langit. Kaya natitira rito halos sa mundo, puro mga kaluluwa ng mga demonyo eh. Diba? Ganun po yan eh. Ay ako, God bless. Bato! Ay, maganda ho to. Pag nagkita si Bato at General Torre at binabasahan ni General Torre ng Miranda rights si Bato, di ba mga boss? God bless. Good night.